Magandang araw, class! Ako ang inyong host at professor para sa araw na ito at handang-handa na akong sumisid sa masalimuot, makulay at minsan ay madugong kasaysayan ng politika sa Pilipinas. Ang layunin natin sa pagtatalakay na ito ay hindi lang basta mag-memorize ng mga petsa. Gusto nating unawain kung paano umikot, nagpalipat-lipat at ipinaglaban ang mismong kapangyarihan at soberanya sa bansang ito. Mula sa panahon ng pananakop hanggang sa mga modernong pangulo, himayin natin ang evolusyon ng pamamahalang Pilipino. Okay, let's dive right into this. Narito ang ating syllabus para masundan nyo ang daloy ng diskusyon. Hinati natin ang ating pag-aaral sa 5 epoch. Section 1, Pagsilang ng Republika. Section 2, Commonwealth at Panahon ng Digmaan. Section 3, ang Republika pagkatapos ng digmaan. Section 4, ang Rehimeng Batas Militar. At ang panghuli, Section 5, mula people power hanggang kasalukuyan. Susundan natin kung paano nagbago ang sistema ng kapangyarihan sa bawat yugtong ito. Section 1, Pagsilang ng Republika. Pagkawala sa kolonyal na pamamahala. 356. Hindi lang yan basta random na numero, class. Ito ang eksaktong bilang ng mga taon kung kailan pinamunuan ng Espanya ang Pilipinas. Imagine, 356 years! Sa loob ng napakahabang panahong iyan, malalim na naitanim ang Katolisismo sa ating kultura at naitatag ang isang pribilehiyadong uri, yung mga nagmamay-ari ng malalawak na lupain. Ang matinding pang-aabuso sa sistemang ito ang mismong nagudyok sa propaganda movement na sa simula ay naghanap ng pagkakapantay-pantay hanggang sa tuluyan ng sumiklab ang isang revolusyon. Ngayon, tingnan natin kung paano nagtuloy-tuloy ang mga pangyayari at naging napakabilis at madugo ng transition. Ang pagbitay kay Dr. Jose Rizal noong 1896 ang literal na nagpasiklab at nagbigay ng tapang sa mga rebelding Pilipino. Pero pagdating ng 1898, kahit nakapagdeklara na ng kalayaan si Emilio Aguinaldo, biglang nagbago ang ihip ng hangin dahil sa kasunduan sa Paris. Dito, formal na ipinasa ng Espanya ang Pilipinas sa Amerika. Ito namang ang naging mitya ng panibagong digmaang gerilya na humantong sa pagdakip kay Aguinaldo noong 1901. So, ang nakakalungkot na katotohanan dito, ang soberanya ng Pilipinas ay pinagpapasa-pasahan lang ng mga dayuhang kapangyarihan. At magkano ba ang naging halaga ng ating kalayaan noong mga panahong iyon? 20 milyong dolar. Iyan ang eksaktong halaga na ibinayad ng Estados Unidos sa Espanya noong 1898. Ang transaksyong ito ang tumapos sa digmaang Espanyol-Amerikano pero siya ring eksaktong dahilan kung bakit napilitang makipagdigma ang mga Pilipino laban sa mga bagong mananakop. Seksyong 2, Commonwealth at Panahon ng Digmaan, ang mga transitional na gobyerno. So, ang pinakamahalagang punto rito ay kung paano legal na binalangkas ang mga Amerikano ang ibinigay nilang pangako ng kalayaan at hindi ito nangyari overnight. Nagsimula ito sa Jones Law noong 1916 na nagbigay ng lehislaturang Pilipino. Sunundan ito ng Tidings-McDuffie Act noong 1934 na nagtakda ng proseso patungo sa kalayaan at ang mismong pagtatag ng Commonwealth noong 1935. Kung titingnan natin, malinaw at nakalatag na sana ang landas hanggang sa biglang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig. Pause tayo saglit, class, dahil gusto kong pag-isipan nyo ito ng malalim. Bago tumakas patungong Amerika si Pangulong Quezon, pinayuhan niya si Dr. Jose P. Laurel na makipagtulungan sa mga mananakop na Hapones. Ang layunin, para daw bawasan ang brutalidad laban sa mga sibilyan. Pero ang naging kapalit, labis na kinamuhian ng maraming Pilipino ang gobyerno ni Laurel rong panahong iyon. Bilang mga mag-aaral, paano nyo to titimbangin? Isa ba itong pragmatikong hakbang para makapagligtas ng buhay o isang malinaw na pagtataksil sa bayan? Ang bigat ng ganyang posisyon, di ba? Section 3, ang Republika pagkatapos ng digmaan, muling pagbangon ng isang nasyon. Pagkatapos ng digmaan, hindi naging madali ang buhay para sa bagong laya nating bansa. Isa sa mga pinakamalaking panloob na hamon ni Pangulong Manuel Rojas at Elpidio Quirino ay ang hukbalahak. Sila yung mga matatapang na Pilipinong lumaban sa mga Hapones pero pagkatapos ng giyera, naging militante sila at kinalaban mismo ang gobyerno dahil sa matinding hindi pagkakapantay-pantay sa lipunan. Ang madugong panloob na labanang ito ay natigil lamang noong pumasok at sinupil sila ng isang napakapopular na lider, si Ramon Magsaysay.
Ngayon, here is a quick but very significant move. Noong 1962, gumawa ng isang napakalaking simbolikong hakbang si Pangulong Diosdado Macapagal. Ibinasura niya ang nakasanayang July 4 na itinakda ng mga Amerikano at ibinalik ang pagdiriwang ng Araw ng Kalayaan sa Hunyo 12. Bakit? Dahil ito ang orihinal na petsa kung kailan natin idineklara ang kalayaan mula sa Espanya noong 1898. Ito ay isang pagbawi, isang reclamation ng sarili nating kasaysayan. Section 4. Ang rehimeng batas militar, ang pagkawala ng demokrasya. At napakahusay nitong ipinapakita ang eksaktong kondisyon ng bansa bago ang deklarasyon ng batas militar. Kailangan nating maunawaan na bago ang 1972, si Ferdinand Marcos ang kauna-unahang pangulong muling nahalal para sa ikalawang termino. Pero pabulusok ang kanyang popularidad. Ayon sa ating mga sanggunian, may matinding aligasyon ng pandaraya noong 1969 election, pabagsakang ekonomiya, talamak ang korupsyon at lumalala ang kaguluhan sa lipunan. Ang mga mismong salik na ito ang ginamit na dahilan para ideklara ang batas militar. Hinding-hindi natin pwedeng kalimutan ang numerong ito, 21. 21 taon tumagal ang pamamahala ng pamilya Marcos sa bansa. Sa ilalim ng batas militar, nagkaroon ang gobyerno ng isang iron grip o napakahigpit na kontrol gamit ang militar. Binuwag ang legislatura, ikinulong ang mga pangunahing leader ng oposisyon gaya ni na Senador Ninoy Aquino at Jose Diokno at namuno ang Pangulo sa pamamagitan lamang ng mga presidential decree. Pero walang kapangyarihang panghabang buhay. Ang mahigit 2 dekadang pamumulong iyon ay nagtapos noong 1986 sa tinatawag nating People Power Revolution. Isang historical turning point kung saan nagkaisa ang taong bayan at mapayapang napatalsik ang mga Marcos na napilitang lumikas patungong Hawaii. Pagkatapos nito, iniluklok si Corazon Aquino bilang Pangulo na siyang nagpanumbalik sa mga nawalang kalayaang sibil at nag-akda ng bagong konstitusyon. Narito ang isa pang tanong na gusto kong pag-isipan nyo ng mabuti. Kapag pinag-aaralan natin ang batas militar, gaano ba kabilis maaaring gumuho ang demokrasya? Kung ang isang pinuno ay nagkaroon ng kakayahan na ipasara ng unilateral ang Kongreso at ipakulong ang mga kumokontra sa kanya ng walang due process, pinapakita lang nito na ang mga demokratikong institusyon na mayroon tayo ay napakarupok at kailangan ng walang humpay na pagbabantay mula sa ating mga mamamayan. Seksyon 5. Mula people power hanggang kasalukuyan, pagsubok sa ipinanumbalik na republika. At hindi ring naging perpekto ang ating ipinanumbalik na demokrasya. Isang malinaw na pagsubok ay naganap kay Pangulong Joseph Estrada, isang napakasikat na aktor na naupo bilang Pangulo, pero naharap sa napakabigat na akusasyon na humantong sa kanyang impeachment. Ang mga grounds, panunuhol, katimalian, pagkakanulo sa tiwala ng publiko at paglabag sa konstitusyon. Noong hinarang sa Senado ang pagbukas ng isang mahalagang sobre ng ebidensya, nag-udyok ito ng tinatawag nating EDSA 2 na napilitang magpababa sa kanya sa pwesto. Now, ang talagang nakakapukaw ng interes sa modernong panahon ay kung paano magkaibang-magkaiba ang ginamit na estratehiya ng ating mga naging Pangulo para mapanatili ang kaayusan. Tingnan natin si Pangulong Fidel V. Ramos. Ang priority niya noon ay national reconciliation, kaya nakipagkasundo siya para sa kapayapaan sa mga rebelding Muslim. Sa kabilang banda naman, si Pangulong Rodrigo Duterte ay sumikat sa kanyang napakahigpit o hardline stance laban sa ilegal na droga at ang pagtutulak niyang palitan ang gobyerno patungong federalismo. Magkaibang leader, magkaibang approach. Kung susuriin naman natin ang mga kamakailang pangyayari, makikita natin ang matinding pagbabanggaan ng ehekutibo at hudikatura. Clinical na nating himayin ang mga datos. Noong 2007, mismo si dating Pangulong Estrada ay nahatulan sa plunder, bagaman pinatawad din kalaunan. Pagdating ng 2011, si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo ay inilagay sa hospital arrest at ng taon ding iyon ay nai-impeach si Chief Justice Renato Corona. At based sa pinakabagong tala noong 2025, si dating Pangulong Duterte ay naharap sa warrant of arrest mula sa International Criminal Court para sa mga aligasyon ng crimes against humanity. Ipinapakita nito na kahit ang pinakamatataas na opisyal ay nagkakaroon ng komprontasyon sa sistema ng hustisya. Fast forward tayo sa 2022, pumasok tayo sa bagong yugto nang manumpa si Ferdinand Romualdez Marcos Jr. bilang ika-77 Pangulo ng bansa.
Base sa pinag-aralan nating sanggunian, nangyari ang panalong ito sa gitna ng isang napakamainit na eleksyon na binalot ng mga aligasyon ng vote buying at malawakang pagpapakalat ng maling impormasyon sa social media. Ano't ano man, ito ay malinaw na hudyat ng pagbabalik sa kapangyarihan ng pamilya Marcos matapos silang mapatalsik maraming dekada na ang nakalipas. At bilang pagtatapos ng ating lecture ngayon, iniiwan ko ang napakalaking katanungan na ito. Matapos nating balikan ng 356 na taon ng pananakop, mga madudugong revolusyon, diktadurya, pag-aaklas at paglilitis ng mismong mga leader natin, sino nga ba talaga ang may hawak ng kapangyarihan? Ang soberanya ba ay talagang nasa kamay nating mga Pilipino o nag-iiba lang ang mukha ng mga nakaupo sa itaas? Gusto kong isipin nyo yan. Maraming salamat sa inyong atensyon sa pagtatalakay na ito at sana ay mas malalim na ang pag-unawa nyo sa patuloy na evolusyon ng ating pamahalaan at kasaysayan. Hanggang sa muli, class!